Congratulations! You've just made one of the best choices of your life. You are on the right path now. Welcome to the future. Welcome to the The future. world is in financial disarray. Currencies failing, economies in wild flux, jobs being lost. But what if you could build an entirely new economy? What's up mga ka-alien? Ito pong channel natin, ito pong Crypto Holalysis channel na akin pong sinisimulan at lalong-lalo na po ngayong pong araw na ito ang talagang pinakaunang vlog ko po at ginawa ko po ito upang magkaroon po ng awareness ang iba kung ano ba talaga ang katotohanan sa mundo ng pagtitrade ng crypto stock market. Siyempre mga ka-alien, bonus ko na po ito sa inyo. Bago po tayo tumungo sa ating topic na kung ano po talaga ang katotohanan sa pagtitrade ng crypto stocks at forex trading, uunahin po natin basahin kung ano na po talaga ang nangyayari sa pinaka-leader ng cryptocurrency, yung Bitcoin po. At syempre, hindi lang Bitcoin. Kasali din po yung Ethereum at yung XRP ay yung nasa top 3. At magbibigay din po tayo ng ano pong nangyayari ngayon sa gold, sa silver, at syempre sa oil. Tara, samahan niyo po ako. Syempre mga ka-alien, uunahin natin ang Bitcoin, ang BTC, kasi siya po yung hari ng cryptocurrency at siya ang leader. Kung ano pong ginagawa ng Bitcoin, syempre yun din po ang sinusundan ng mga altcoins o iba pang cryptocurrency. Kung umaakit siya, umaakit din yung iba. Kung bumababa siya, bumababa din yung iba. So ito po yung result ng ating Bitcoin ngayong araw na ito. So ito po mga ka-alien, tingnan natin. Summarize natin yung mga previous na nangyari mula po dito ang the month of October na nandun siya sa $126,000 ang Bitcoin. At syempre bumaba siya. Ba't po bumaba yan? Kasi po nagkaroon ng panic dahil nagkaroon po ng around October to November hanggang December yung US shutdown po. So nagpanic yung ibang mga investor at ibang retailer. Kaya bumaba yung presyo. At syempre, pagdating naman dito, ano na naman ito? Gumawa siya ngayon ng another bear flag. Ito po, bear flag po yan. Pattern. Ba't po naging ganyan? Kasi, nagkaroon naman ng panic dahil nagkaroon ng giyera. Giyera ng itong Amerika na sinulong niya yung Venezuela. Tapos hanggang sa ito, bumaba na naman kasi nagkaroon lang po ng panic. Ayan. Again naman talaga, may mga weak hands talaga ng mga retailer at investor kaya bumaba ang presyo. At ngayon, ito na naman yung Iran o another bear flag na naman. Pero hindi pa natin pwedeng sabihin na diretso agad yan sa baba mga ka-alien. Kasi nga, hindi pa naman natatapos yung pattern ng bear flag yan. Pwede po yan ay rising wedge at babasag po yan sa resistance na to. Ito na-create na to. Hanggang dyan, yan po ay resistance. Pwede niyang basagin yan pag nabasag po yan. At tumungtong po dito sa $86,507 o $86,000 ng Bitcoin. Dire-diretso na po yung pakyat. Kasi nabasag po niya itong napakatibay na resistance na to. At syempre, mayroon pang napakatibay na support. Ito po, ito. Tagal na yan, mga ka-alien. Yan. Ilang taon na yan nandiyan. So, napakatibay po yan na support. So, kadalasan, pag yan po yung napupunta dyan, yung presyo dyan, babounce lang po yan at aakyat ulit. So, ganyan po ang nangyayari ngayon sa Bitcoin. Ayan, dahil po sa mga gera-gera, kaya normal po nangyayari yan. So, ito po ay para sa mga investors at kung doon naman tayo sa mga short term, yung paunti-unti lang, mga 1 hour, 2 hours, so dadako naman tayo sa 1 hour time frame yan. Titingnan natin kung paano natin siya matitrade. Yan po yung short term. So nakikita nyo, ang dami pong parang
spaghetti pababa at pataas at iba-ibang kulay. Yan po ay moving averages. So, itong pula, yan po ay 200 moving average at yung pink is 50, yung green is 100 at yung yellow na yan po ay EMA 13. So, yan yung ginagamit natin mga strategy. So, ang tawag sa strategy natin ay MECOS. Bakit ho MECOS? Pinaghalong technique na po yan ng iba't ibang mga technique. At ipapaliwanag ko po yan sa mga gustong matuto sa mga susunod nating mga pagbablogs. Yan po, MECOS technique strategy ang ginagamit natin. So, ito na po, sa gustong ng mga short-term trade, ayan, babounce na yan dyan. Pag yan po tinagos, ay automatically po, bababa po yan. At sasaluhin na naman itong another support sa 68, 67 area, at another support na naman sa 66, at another support hanggang dito sa 60. So, mahabang ano pa po yan. So, kung di sasaluin, babounce lang yan, at maglulong ka, gagamitin mo yung short-term leverage, at kung pupunta yan doon, kikita ka. Kung babalik doon. Kung babagsak naman dyan, kung ang position mo, ang ginawa mong analysis ay short, pababa, bababa yan, mananalo ka. So, ganun lang po yung trading. Pero, madali pong sabihin yan at mahirap pong gawin yan, mga ka-alien. So, yan po yung Bitcoin, sa 1 hour at saka yung daily natin, nababasa natin anong takbo. So, yung takbo po ay pababa po yung market. Kumbaga po promo. Wholesale promo po. So, ito po yung panahon ng pagbibili talaga ng mga stocks. Dahil diyan po kayo kikita. Hindi po yung nandun sa itaas at doon kayo bibili. So, yan po yung Bitcoin. Next natin babasahin po ito. Ito ating Ethereum. Pangalawa. Sa pinakasikat at pinakamalaking market cap po. Capitalization sa buong crypto. So, ito po yung Ethereum. Tingnan natin yung daily niya. Next to Bitcoin po ito, mga ka-alien. Yan. Same din, di ba? Pabagsak. Kasi sumabay din yan sa Bitcoin. Yan. Pero itong falling wedge na to, ito po'y tanda ng bullish pattern po yan. Kasi karamihan, kapag bababa, aakit yan. At kung paakit naman, bababa yan. So yan po. Pag ito nabasag niya yung resistance na yan, dyan, lalagpasan niya. Lalo na dito, pag dumating siya sa $2,478 ng Ethereum, aabuti niya yan hanggang dun sa taas. Depende po sa market natin. O kung wala na pong giyera. Depende po yan. So, ito, nagpapakita na po ng bullish scenario kasi ito na po, nandun na po yung 200 moving average. Karamihan sa strategy natin, mga ka-alien, kung nasaan ito, pupuntahan yan. Paakyat po yan dyan. Yan po. At proven and tested yan. Sa mga previous natin, tingnan natin, tingnan mo. O kung nasaan po ito, inaakyat niya yan. At kung nasaan po yan, kung sa baba naman yan, binababa po yan. Pinupuntahan yan. Yan po yung mga technique natin. Isa yan sa ating mga technique. So, yan po ang Ethereum. At kung titirahin natin ito sa short-term trade, yan, sa 1 hour, tingnan natin. Yan po. Naglalaro lang po dito sa yan. So, akong titira nito, mga ka-alien, hihintahin ko itong babounce dito sa 2011 bago akong puposition ng long. At kung tinagos niya ito, puposition ako ng short. So, mahirap pong pumusisyon sa ganyan kasi parang, hindi pa pwede. Alanganin pa po yan. Baka tumulo yan, tapos pumusisyon ka dyan ng long at tumulo. Talo ka kaagad dyan. Buspera mo dyan, mga ka-alien. Yan po ang Ethereum natin. Hindi pa siya nakikita, parang hindi siya bear plug o hindi ko maintindihan pa yan. So, yan po ang ating position sa Ethereum. At next natin po ay XRP. Yan, ito po. Isa din to sa mga sumisikat ngayon. Kasi po ito daw ay ayon nga sa mga XRP Army. Ayon sa kay Brad Garlinghouse, magiging papalit po ito sa SWIFT. Pinakamabilis po ito mag-ascend ng money cross-border po.
Kahit nandun po kayo sa pinakamalayong lugar, pinakamalayong bansa, 1 to 2 seconds lang po nandun na pera nyo. Ito po yan, XRP. Ang company po yan ay Ripple o Ripple. Yan po yan. At mura lang po, $1.4. Ayan. So, ano nakikita natin dito? Tingnan natin yung daily. Daily muna. So, ito yung daily niyan, mga ka-alien. Ayan. So, tingnan niyo po. Ano po nakikita niyo dyan, mga ka-alien? Sa mga bago pa sa trading, may nakikita po akong isang napakalaking plug. Yan. At ito yung poste niya. Ibig sabihin po, ready to fly po yan sa pinakamalaking massive gains. Kasi po, bullish plug yan. Yan. Kaya ako bullish na bullish po sa XRP. Hinihintay na lang natin yung magandang catalyst at matapos tong gerang to. At tingnan din natin yung 1 hour niya. Ayun. Sa 1 hour niya, kung nag-create po siya ng eto, symmetrical triangle. Pag sinabing symmetrical triangle, 50-50 na aangat, 50-50 na tataas. So, kung titirahin natin po yan sa short-term trade, hindi po sa pag-i-invest, yung future, yung leverage, yan. Hihintayin po natin ibabounce yan dito sa 1.4136. At kung feeling nyo na aakyat siya, mga ka-alien, feel nyo, edi mag-long kayo position at doon po yung pag-withdraw. Yan, dyan. May profit na kayo dyan. Malaki-laki na yan kung i-leverage siya. Pero kung mamali kayo at bababayan dyan, ano mangyayari? Wala. Ubos pera nyo. Pag wala kayong stop loss. Ganun lang po ang trading. Ganun po. Ubusan ng pera yan, lalo na sa short-term trade. Yan po ang XRP. So, sa ngayon, 50-50 siya. Pero sa long-term, bullish siya. May malaking bull flag ang XRP. Ito po ang magbibigay sa inyo ng malaking gains, lalo na pag malaking capital. Kasi po napakamura compare sa Bitcoin na ang mahal na. Ilang milyon-milyon na. So, next, titingnan natin yung gold. Siyempre. Ito po yung gold, mga ka-alien. Yan, gold. Hindi, goggle pala ito. Sana yung gold? Ito. Goggle pala yan, mga ka-alien. Ito, PAX-G o PAX Gold. Tingnan natin yung daily niya. Ayan yung daily niya. Anong ginagawa ng daily? Ayun. Ang laking nilipad niya mula dito sa baba. Piruin nyo. $3,197 hanggang dun sa 5,694 at bumaba. Kasi nagkaroon ng gera at umakit ulit. At bumaba ulit. At bumaba na naman dito. Nagkaroon ng promo. Yan po sa daily natin. Promo po yan. Nasa baba lahat. Nasa baba yung stochastic. RSI at saka yung RSI. So, ibig sabihin po, good to buy po yan sa gustong bumili. Kasi, next move yan, aangat yan po yung gold natin. Yan, mga ka-alien. Pwede nyo i-intraday. Pwede nyo siyang short-term trade. Pwede nyo i-long-term trade. Depende anong gusto nyo dyan. So, ito po. Nalagyan ko na siya ng alarm. Yan. So, yan po ang ating gold. Malapit na siya dito. Tumungtong ako. Ihintayin ko po siya dyan at maglulong po ako. Kung tinagos, talo tayo. Kung hindi tinagos, babounce lang at babalik doon, ay panalo po tayo. Ganun lang po ang trade. Yan. Pero kung nagkamali, ubos pera. So, ganyan po. So, tingnan natin sa 1 hour. Ano makikita natin sa gold? Ayun. So, kung akong titira nito in the 1 hour time frame, sa very short term, ito, lalagyan natin ng trend line. Pag ito'y binasag niya, papasukan ko po yun ng long, at dito magwi-withdraw na ako ng partial, at kung binasag pa niya yan, mas maganda. Laking kita. Yan po ang gold. So, tandaan niyo po yan po. So, next is, tingnan natin ano nangyayari ngayon sa oil. Ito po, Yuson oil. Ayan. Ako po, di ba po ang mahal na po ng crudo ngayon? So yan, nakikita natin yan sa oil natin. Naghang. Akyat ng akyat na akyat na akyat. Dahil sa giyera. Kung papasukin nyo po ito tahabulin, baka biglang bumagsak.
nagpapakita na po itong 200 moving. Pinupuntahan po yan according sa ating technical analysis. So kung baka bibili kayo, pak, nahulog dyan, talo na kayo. Hintayin nyo na lang mahulog dyan. Baka kikita pa kayo ng malaki. So yan po yung United States oil po natin. Yan. So next ay ang silver. Tingnan natin anong nangyayari sa silver ngayon. CAG, ayun po. Grabe. Swerteng-swerte yung nakabantay nito. Anong date ito, mga ka-alien? February 2026, February 12. Kung ito'y nabantayan po ninyo at nakabili kayo sa halagang $1.7 per silver at lumipad. Tingnan nyo ang paglipad. Ilang percent po yan? Kung dyan kayo nakabantay po kayo niyan. At lumipad dito. Wala. Tingnan nyo po. 6,598% bago babagsak. So, grabe, no? Kung nabantayan nyo po ito, nabantayan natin ito, ang laking pera po niyan. Pero nga, sabi nga, hindi po ganun kadali ang pagbabantay po ng market sa trading. Sa napakaraming stocks, napakahirap po. Pag nakita natin ang results, napakadali lang sabihin po yung pagbantay, paghahanap ng malaking kita, napakahirap po yan. Hindi ganun kadali mga kaibigan. So, kung nabantayan yan, congratulations. At nako, kung napasukan mo yan, kahit 10,000, ang laking pera, milyonaryo ka na. Biruin mo, 6,000% yan. Napasukan mo yan ng 50,000, 100,000. Pero, syempre, yun nga, once in a lifetime. Ewan ko kung mauulit mo ulit yung ganun kabilis. Biruin mo, umakit siya ng February 15 hanggang March 26. Ilang araw lang yan. Parang 15 days lang yata, 20 days. Ang laki ng kinita. 6,000% kung nabantayan. So, yan po ang silver natin, mga ka-alien. So, yan po ang mga bonus ko po na technical analysis sa inyo, mga ka-alien. At babalik na po tayo sa ating topic na ano ba talaga ang katotohanan sa pagtitrade ng crypto stocks at forex trading. Hindi po napakadali ang pagtitrade. Lalo na po kung sa panahon ngayon na may giyera, may hindi magandang nangyayari sa global economy, apektado po ang trading dyan. Kaya kung may naririnig kayo na may nagpo-promote dyan na kumikita agad, 2 days, 3 days, 15 days, 1 month, double, triple, quadruple, mga ka-alien, huwag ho kayong maniwala. Kasi po, ang market po ng stock market, maging sa Philippine stock market, crypto, forex, bonds, etc., lahat po yan connected po sa global economy. So, magkakaiba-iba lang po yan ng paglipad at pagbagsak. Depende kung anong nangyayari sa ekonomiya. Kung pabor ba sa isa o pabor ba sa isa o pabor ba sa isa. Tulad po ng oil, pabor na pabor ngayon sa oil. Kaya yung kumikita ngayon, yung nakabili ng murang stock market sa oil. Ganun po yun. At sa crypto naman, bumababa ngayon. Pero ang daming natatakot. Pero ito po, sa mga baguhan, sa mga matagal na po sa trading, alam na alam nila ito. Ito po ang panahon ng pag-iimbak o pagbibili ng mga stocks, lalo na sa crypto, kasi nasa mababang halaga. Kumbaga, wholesale po. At madali pong kumita ng malaki pagbalik ng normal, pag naging normal na po ang market. Ganun po yun. So, sabi nga, kapag extreme fear na po ang market, billionaires made. Sabi nga, doon po magkakaroon o lalabas at magsisimula ang pagkakaroon ng mga bilyonaryo. Kasi yung mga mauutak ngayon, bili ng bili. Namimili sila ngayon ng mga promong stocks, lalo na sa crypto. Yung lumilipad kapag normal na po ang takbo ng market. Kaya sa mga baguhan dyan, patience lang po. Huwag mag-alala, huwag matakot. Babalik at babalik din po ang normal.
ng market. Lalo na sa Bitcoin. Sa Bitcoin po, ipinakita natin kanina, ang dami na po nag-accumulate ngayon, bumibili ng mga billionaire, millionaire, dahil alam nila, ngayon sila makakabili ng mura. Kaysa nung una, nung back August, November, October, taas pa nun. Kaya, ngayon, talagang best strategy ang pagbili. DCA lang po, dollar cost average. Huwag isang attack. Kasi baka bumaba pa, talo ka kaagad. Ganun po. So, pero yung nakabili sa pinakababa, tulad ko, nakabili ako ng Bitcoin sa halagang $15,000 noong una pa. Back 4 years ago. So, hindi ako naapektuhan ng volatility ngayon ng market. Kasi, ang baba ng pagkabili ko noon. Ngayon, from $126,000 at bumagsak ng 60 at bumalik ng 70. Diyan, pabalik-balik na lang kasi parang nandyan na yung bottom eh. Hindi ako naapektuhan masyado kasi nasa 15,000 ko nabili. Ganun po yun mga ka-alien. Yung naapektuhan ngayon, yung bagong bumibili at yung nakabili sa top, sakit ng ulo yan. Kasi nakikita nila yung pera nila nababawasan. Kung may 100,000 na nabili, laging 20,000 na lang. Bumagsak. Kaya dito sa crypto market, or even stock market, paunahan po yan ng pagbili sa pinakamababang halaga bago umakyat. Lalo na ngayon meron tayong crypto president si Trump. Hindi niya papabayaan po ang crypto market, mga ka-alien. So sa mga gusto po matuto, comments down below po sa channel ko, sa Crypto Holalysis. Magtanong po kayo, anong itanong nyo, sasagutin ko po kayo. At sa mga gusto matuto ng tekniko ng tinawag kong Mekos strategy, meron po tayong nakahandang dyan, kumbaga video. Siyempre, hindi po libre yan. Hindi po libre ang video. Nandun po lahat ng natin, mga kaalaman. At sa mga baguhan na gusto matuto at hindi na magkanda lugi-lugi, mapapanood nyo po yan kung bibili po kayo ng video tutorial ko. At syempre, yan po ay nabuko po yan sa habang panahon na aking pagtitrade experience at natututo po ako dyan. At isinishare ko lang po din sa inyo. At hindi po ako financial advisor po tandaan po natin. Isa lang po akong normal trader, tambay trader. Kaya nga, tinawag kong Crypto Holalysis kasi hula-hula lang po ito. Hula-hulang may strategy. Hula-hulang may study. Kaya, nasa sa inyo na po kung may natutunan kayo at nadagdag kaalaman sa inyo sa mga dati ng trader at sa mga baguhan pang gustong matuto. Ano lang po. At syempre mga ka-alien, dahil ito po ay Crypto Holalysis, ipapalabas natin ating bolang kristal. So, tatanungin natin sa ating bolang kristal kung ano ang magandang mga stocks pa na dapat nating bilhin. At sinasabi ko kaagad, ito ay Crypto Holalysis, huwag niyo pong bilhin. I'm not a financial advisor. Ano ko lang po based on my study. Tatawagin natin ating bolang kristal. Okay na, ito na po. Bolang kristal, ipakita mo sa amin anong magandang bibilhin ngayon at i-stock at pagkakaroon ng magandang kita. Ayun, may pinapakita na mga ka-alien ang ating bolang kristal. Ayan na. Yan. Oink. Oink mga ka-alien. Bagong monetize po ito. Oink. Baboy. Sa mga mahilig alaga ng baboy at kumikita sa baboy, meron na po tayong digitalize babuyan. Sa inyo po, kung bibili kayo, napakamura po ito. Nasa mababang halaga. Sa ngayon po, nasa $90,000 o $98,000. At yung previous high niya is $400,000 market cap.
So, kung bumili kayo ngayon, kahit may 10,000 kayo, kaya po mag times 3 to times 4 yung pera nyo. Pero, huwag nyo po sundin, baka pag natalo kayo, magalit kayo sa akin. Pero pag nanalo kayo, kumita kayo, ay syempre, alam ko magpapasalamat kayo sa akin. Ha? Utos yan ng ating bolang kristal. At, ito pa, final bonus ko sa inyo. Meron na kayong oink, babuyan, another, patawagin natin at tatanong natin bolang kristal. Ano pa ba ang pwede magbigay sa amin ng magandang bibili? At ikita kami ngayong pagdating ng bull run at malapit na yan. Tingnan natin mga ka-alien. Abracadabra tuloy. Ayun. Ayan. Oh. Ayan. Oh. BT. Alam niyo ba ano yung si BT mga ka-alien? O ito po. Sa t-shirt ko. Si BT. BT. Ayan. Si BT. Bitcoin mascot mga ka-alien. Ha? May nakita nga ako news, ha? May nakita ako news kanina. In-interview si Michael Saylor, yung talagang isa sa pinaka malaking mega whale investor ng Bitcoin. Si Michael Saylor. Sa table, na interview sa kanya, nandun si BT. Nakita nyo? Andiyan po. Pero, nagpapahiwatig na malapit na po ang paglipad ni Bitcoin. At syempre, damay si BT dyan. Kasi po, nung una, si BT, nung last year, hindi ako nun. Hindi ko napuruhan. Kasi huli na akong pumasok. Pero lumipad si BT ng 20 million market cap. Kumbaga, kung nasimulan mo siya sa 100,000 market cap, kumita ka ng almost 20x. Sipin nyo yan, yung pera nyo naging 20x. Ngayon po nasa mababang halaga si BT ngayon mga ka-alien. Nasa 800 to 900 market cap. Kaya pag bibili kayo ng BT ngayon, kahit meron lang kayong 5,000, 10,000, lalo kung malaking pera, 100,000, 10,000, ako, million agad yan. Pagdating sa 20 million market cap ni BT. At syempre, hihigitan pa yan ni BT mga ka-alien. Kasi umaangat si Bitcoin, aangat din yan eh. Mascot siya ni Bitcoin eh. Yun ngang Doge ni Elon Musk, umabot ng 4 to 5 billion market cap. Shiba Inu, 1 to 2 to 3 billion market cap. Kung si BT mga ka-alien, umabot kahit 1 billion market cap lang. Kahit 100 million market cap lang, wag ng billion. Aabot yan mga ka-alien. Bitcoin yan eh. Mascot niya yan. Nako, magpapabago yan ang buhay natin o ng buhay ninyo. Paalala, I'm not your financial advisor. Kanya-kanya tayong bili, kanya-kanya tayong benta. Pero, ipinapakita lang sa atin ng bolang kristal na talagang yayaman kayo kapag napuruhan yung isang stocks. At walang, huwag matakot. Kasi po, ang mga takot dito, mga wake hands, hindi kumikita sa trading. Tandaan niyo po yan. Basta nasa tama kayo, tamang strategy, tamang stocks. Kahit matagal pa yan, kikita kayo. Wala akong madalian dito. Kahit nga sa stock market, mga ka-alien, Philippine stock market, 8 to 10 years bago kayo kikita. At ang pinakamataas na kita dyan, 1 to 3 X lang. Minsan nga, hindi nga maabot, 1x lang o 2x lang. Tingnan nyo nga. 8 years na yan to 10 years. Dito po sa crypto, may panahon, tsatsamba kayo. Sa isang pasukan lang. 100x, 1000x, kaya. Basta, nakapasok kayo sa tama. At, lalo na, kung kaibigan ninyo ang nagtayo o kakilala ninyo, nagtayo ng company, ng crypto company, walang stock na yan, at part kayo sa loob, o tinatawag nating insider, yan po ang laging nananalo dito, yung mga insider. Yan sa White House, kay Trump, ang dami insider dyan. Kaya lagi silang nananalo eh. So mga kaibigan, tinuturuan ko lang po kayo na impormasyon
sa mga nangyari yon. So, itong gera natin, malapit na to. Gera ng Iran. Matatapos din yan. Pinagtutulungan na nga nila. Humingi na ng tulong si Daddy Trump sa mga kaalyansya niya na atakin na yan tapusin na yan, yung mga nandiyan dyan sa Strait of Hormuz na mga Iranians. Matatapos din ito at giginhawa na ulit ang buhay nating mga trader. So, kung meron po kayong natutunan sa araw na ito, comment down below at mag-suggest at magtanong dito po sa aking YouTube channel. Muli, paalala lang po, I'm not your financial advisor. Kanya-kanya po tayong bili at benta. Ako po si Jersam, ang iyo pong crypto and forex trader manghuhula dito sa YouTube channel. Paalam pansamantala.